Roma Kapitulo 15, versikulo 4. Sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ikatututo natin, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pagaliw ng mga kasulatan ay mangagkaroon tayo ng pag-asa. Nung narinig natin, mayroong imposible sa Panginoon. Tapos, yung mga kanta natin kanina, nothing is impossible, di ba? Impossible, possible. Walang mahirap sa Panginoon. Parang, napaisip tayo. Napaisip ba tayo? O ako lang? Ayan. Sana napaisip tayo dyan na bakit biglang contradictory yung kanta sa ating pag-uusapan sa araw na ito. And talagang lagi natin yung naririnig, amen? Na sasabihin, nothing is impossible. Kung babasahin natin yung nasa sulat sa Matthew chapter 19, verse 26. Sabi dyan, but Jesus beheld them and said unto them, with men, this is impossible, but with God, all things are possible. Yan. Datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. All things are possible daw. Hindi impossible. Ano pa? Madalas din nating naririnig yung Luke chapter 1, verse 37, na sinasabi diyan, for with God, nothing shall be impossible. Ayan. So, mahalaga na maintindihan natin yung konteksto niyan, no? Na kung papaano ba natin ma-identify yung sinasabing walang imposible sa Panginoon. Kasi, kung babalikan natin yung Matthew kanina, Matthew chapter 19, verse 26, may karugtong yan eh. Sabi, bago sabihin na datapwat sa Diyos ang lahat ng mga bagay ay mangyayari, meron muna sa unang part niya na sinabi, hindi mangyayari ito sa mga tao. Sabi dito, with men, this is impossible. But with God, all things are possible. Ayan. So, kailangan nating i-make sure na naiintindihan natin yung konteksto bago natin gamitin yung verse. No? Kasi maaaring ginagamit natin itong verse specifically para lang mailabas lang yung gusto nating ipalabas. At maraming nakakagawa niyan, maaaring consciously or unconsciously. And ngayong araw ay atin pong pag-uusapan yung katotohanan na mayroong mga bagay na imposible sa Panginoon. Na sa ating sa ating key verse nga, sabi dito, sa verse 18 ng Hebrew, sa King James Version, that by two immutable things in which it was impossible for God to lie, we might have a strong consolation who have fled for refuge to lay hold upon the hope and set a hope set before us. So, napakalinaw dyan na sinasabi dito that God, it is impossible for God to lie. Yan, impossible daw sa Panginoon ang magsinungaling. So isa pa lang yan sa mga imposible na gawin ng Panginoon. At sa kasaysayan nga ng ating buhay bilang mga Kristiyano, hindi natin madalas ito naririnig. Kasi madalas nating naririnig ay madalas nating naririnig na walang imposible sa Panginoon. Kaya ngayon, bibigyan natin ng diin ang isang mahalagang aspeto bilang pagkilala natin sa Panginoon na ang kanyang kabanalan at katotohanan
ay nagiging dahilan kung bakit hindi niya nagagawa ang isang bagay, na imposible sa kanya ang isang bagay. At una nga doon ay ang pagsisinungaling. Ayan. So, kailangan malinaw yan sa atin mga kapatid. Ngunit unang bagay na pag-usapan natin ay yung katiyakan natin sa pangako ng Panginoon. Na unang bagay nga dito na dapat nating tandaan, ang Panginoon ay hindi nagbabago. At hindi rin naman siya magsisinungaling. Kaya binibigyan din dito yung pangako ng Panginoon. Lalong-lalo na kung titignan natin kung ano yung layunin ng Panginoon sa buhay natin. Ano ba ang sinabi niya dito? Sabi niya sa Isaiah chapter 14 verse 24, ang Panginoon ng mga hukbo ay sumampa na nagsabi, tunay na kung ano ang iniisip ko, gayon ang mangyayari. At kung ano ang aking pinanukala, gayon mananayo. So kung ano daw ang sinabi ng Panginoon, yun din naman ay siyang magaganap. Kung ano ang binanggit niya, kung ano ang ginawa niyang covenant, yun ay siya rin namang matutupad. Amen? Kasi yun ang karakteristik ng Panginoon. Isa ito sa mga karakteristik niya. Na kung ano ang sinabi niya, yun din naman ay magaganap. Bakit? Dahil ang Panginoon ay matuwid at makatarungan. Kung ano yung layunin niya sa atin, which is makakabuti sa atin, ay siya rin namang magaganap. Ganun din naman, sabi sa Jeremiah 29 verse 11, alam natin to. Sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo, sabi ng Panginoon. Mga pag-iisip tungkol sa kapayapaan at hindi tungkol sa kasamaan, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. So layunin ng Panginoon na maging mabuti ang ating mga buhay. Na magkaroon tayo ng peace of mind, peace sa kapaligiran, at lalo na dahil tayo ay naninirahan dito sa mundong ito na talaga namang magulo at maingay. Na kung babalikan natin yung topic last week, no, na meron ngang 1/3 of angels ang bumaba dito sa mundong ito. So bumaba sinipa sila, kumbaga, sa kalangitan. So sila ang naghahari dito sa mundong ito. Sila ang ating mga dapat layuan at mag-ingat tayo palagi. Kaya layunin ng Panginoon, nagabayan tayo sa ating mga lakad at ingatan tayo sa lahat ng mga bagay. Kaya yun din naman dapat ang ating naisin. At ganoon din naman, kapag ang Diyos ay nangako, siya ay nanunumpa sa kanyang sarili. Kasi wala namang mas higit pa sa kanya. Diba usually kapag tayo ay nagpa-promise, ay nagbibigay tayo ng isang bagay. Paano ba? Sasabihin natin, promise, mamatay man. No? Kasi mas mahalaga yung buhay mo, di ba? Promise, mamatay man. So, kailangan mong magbigay ng mas mahalaga o mas nakatataas pa sa iyo. Ngunit ang Panginoon, kapag siya ay nanumpa o nangako, ito ay nakapangalan din naman sa Kanya kasi wala nang mas higit pa sa Kanya. So, ibig sabihin, ang katotohanan ay isa sa mga katangian na hindi na pwedeng labagin ng Panginoon o hindi niya pwedeng baliin dahil ito ay pangako niya at nakapangalan ito sa kanyang sarili. Dahil ang Diyos ay banal at makatarungan. So malinaw dapat yan sa atin, mga kapatid. Dahil pag nangako ang Panginoon, tiyak na ito ay matutupad. Amen? Ayan. Hebrew chapter 6 verse 13.
Sapagkat nang mangako ang Diyos kay Abraham, palibhasa'y hindi niya maipanumpa ang anumang lalong mataas, ay ipinanumpa ang kanyang sarili. Na talagang tutuparin niya kung ano ang pangako niya kay Abraham at siya rin namang nangyari sa ating kapanahunan. Ang pangako niya kay Abraham ay magkakaroon siya ng mga kaanak-anakan na hindi mabilang, no? At yun nga ang nangyari sa Israel. Ayan. At marami pang mga ancestors, no? Under sa blood ni Abraham. Kaya kung ano ang pinangako ng Panginoon, siya ring mangyayari according din naman sa kalooban ng Panginoon at sa kanyang timeline. Kaya kung mayroong tayong ipinagdarasal sa Panginoon, no? Tandaan natin na kung ito ay naayon sa kanyang kalooban, ito rin naman ay mangyayari. Ganon din ang sabi sa Awit, chapter 89, verse 34. Ang tipan ko'y hindi ko sisirain, ni akin mang babaguhin ang bagay na lumabas sa aking mga bibig. Ayan. So kung ano ang sinabi ng Panginoon, siya rin namang mangyayari. Lagi natin yang tandaan. At all throughout the sermon, maaaring lagi ko yang sasabihin, no? Para lagi natin talagang matandaan na kung ano ang pangako, kung ano ang layunin, kung ano ang sinabi ng Panginoon na mababasa natin sa Bible, ay siya rin namang mangyayari. Amen? Talaga na dapat na tandaan natin yan. Ngayon, ano ba yung mga imposible sa Panginoon? Yan, napag-usapan na natin yan na ang Panginoon ay hindi maaaring magsinungaling. No? Dahil ang kanyang katotohanan ay isa sa mga katangiang hindi nga niya maaaring labagin dahil sa kanyang sarili nga niya ipinangako ang mga salita na kanyang binibitawan. So, gaya nga ng sinasabi sa Titus chapter 1 verse 2, sabi dito, sa pag-asa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na di makapagsisinungaling, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Yan. Dahil nga, ang mga bagay na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang siya ring makatutulong sa atin upang tayo ay patuloy na mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Ano ba ang talagang rason kung bakit tayo nagsasama-sama linggo-linggo? No, isa dito ay yung maging malakas tayo spiritually, and hanggang naman yung lakas na ito ay makaabot hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Na hanggang sa dulo ay sama-sama tayo na tatanggap ng kanyang pangako sa atin. Ayan. Ganun din naman ang sabi sa Numbers chapter 23 verse 19. Ang Diyos ay hindi tao na nagsisinungaling, na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinasalita ba niya at hindi niya isasagawa? Kaya hindi natin dapat isipin na mayroong pangako ang Panginoon tapos hindi naman natutupad, no? Maaring sa ngayon ay hindi pa natutupad, ngunit mangyayari at mangyayari kung ano ang nasulat at kung ano ang kanyang sinabi. Dahil may katiyakan sa kanyang katotohanan. Ang pagiging tapat at totoo ng Panginoon ay nagbibigay sa atin ng kasiguraduhan, no? O tinatawag nating kumpiyansa at lakas ng loob para tayo naman ay magtiwala sa lahat ng mga bagay na naririnig natin linggo-linggo, no? Na nababasa natin sa Bible. Na kung ano ang katotohanan na ibinigay niya, tiyak tayo na siya rin namang mangyayari. Lalo na kapag tayo ay nasa gitna ng pagsubok, na maaring tayo ay
nasa dulo na ng sa tingin natin, na ating kakayahan, no, na susuko na tayo. Pero lagi nating tandaan na nais palagi ng Panginoon na mabuti ang mangyari sa ating buhay. No? Walang mga pagsubok na hindi natin makakaya. Amen? Walang mga pagsubok na hindi natin kayang lagpasan, lalo na kung nandyan ang Panginoon sa atin. Maaring may mga pagsubok na hindi natin kaya mag-isa. No? Dahil ito nga ay paraan upang tayo ay lumapit sa Panginoon. So kung ikaw ay nasa kaligtaan yan, patuloy kang manalig sa Panginoon na darating ang panahon na magiging mabuti rin ang buhay. Na darating ang panahon na oras mo na, hindi oras mo na mawala ka, no? Oras mo na kung malasap ang mga mabubuting blessing ng Panginoon. Kasi nandyan yan eh. Nandyan yan. Ibibigay yan ng Panginoon. Lalo na kung talagang patuloy mong ipinagdarasal ang isang bagay na naayon sa kanyang kalooban. Ayan. So, maging matibay po tayo sa tulong ng Panginoon. Dahil katotohanan na sinasabi ng Panginoon na siya nga ang daan, no? Siya ang daan sa lahat ng mga bagay at lalong-lalo na sa daan patungo sa katotohanan at sa buhay na walang hanggan. Sa Juan chapter 14 verse 6, sabi ni Jesus, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Sino man ay di makaparoroon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko." So mahalaga na kilalanin natin kung sino ba talaga si Jesus, kung sino ba talaga ang dapat nating purihin upang tayo rin naman ay makadaan kung ano ang pangako ng Panginoon. Sabi rin sa Santiago, chapter 1, verse 17. Ito nga ay patungkol sa mga kaloob. Verse 17, "Ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kalooban ay pawang buhat sa itaas na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw na walang pagbabago ni kahit anino man ng pag-iiba." So isa rin ito sa mga imposible sa Panginoon. No? Imposible siyang magbago. So ang Panginoon ay siyang Panginoon mula pa nung una, ngayon, at magpakailanman. So hindi magbabago ang Panginoon. So ito rin ay isa sa mga katiyakan sa atin, no? Na kung ano ang sinabi niya noon sa mga Israelita, hanggang sa dumating si Jesus at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan, nag-i-stay din ito dahil hindi nagbabago ang Panginoon. Na nangako ang Panginoon at ginawa niya ang pagliligtas sa atin that time. So tayo kapag tinanggap natin ito, tayo naman din ay maliligtas kahit napakatagal na nangyari yon. No? Tiyak tayo na ang pangako ng Panginoon ay matatamasa rin natin at ang mga anak ng anak ng anak ng anak natin ay covered din ng pangako na iyon. Amen? So napakaganda na mayroon tayong ganyang mindset. Kasi isipin mo, kung ang kakilala mo ay nangako sa iyo, maaaring kinabukasan, makakalimutan na niya yan. Tama ba? Kapag ba tayo ay nangako 1 year ago, natatandaan pa ba natin lahat ng mga promises natin? No? Sabi mo, sa mga sino may mga best friend dito nung sila ay kabataan pa? Meron ba tayong mga best friend diyan? Meron yung mga mas matanda pa sa mga
Yung mga thunders natin, no? Meron ba tayong mga best friend o mga kaibigan dyan? No? Natatandaan ba natin na maaaring sinabi natin, uy, dapat hanggang paglaki natin, magkakaibigan pa rin tayo, ha? No? Nasabi ba natin yan? No? Nung panahon ko, nung graduation ng elementary ko ng grade 6, ang daming mga nag-iyakan ng mga magkakaibigan. No? Pagdating nila ng college, hindi na sila nagpapansinan, no? Kasi nagbabago yung circle, nagbabago yung mga kakilala natin, mga kaibigan natin. Nagbabago yung environment natin, yung iba pupunta sa ibang lugar. Maaring mag-usap kayo saglit dahil meron ng messenger ngayon. No, pero after that, after some time, magbabago na yung mga bagay na nakagawian. No? Kung iisipin natin na applicable ito sa mga tao dahil para sa atin, ang pagbabago ang siyang nananatiling hindi nagbabago. No? Ulitin natin, ang pagbabago ang siyang nananatiling hindi nagbabago kasi nandyan yan lagi. Change is constant. No, laging nandyan ang pagbabago sa ating mga tao. Pero ito ay hindi applicable sa Panginoon. Hindi nagbabago ang Panginoon. Amen? No, sabihin mo yan sa iyong katabi, hindi nagbabago ang Panginoon. Yan. Hindi nagbabago ang Panginoon. So kung ano ang pinangako niya sa mga naunang Kristiyano sa atin, hanggang ngayon, hanggang kinabukasan, hanggang pagdating ng panahon, ganun pa rin ang pangako ng Panginoon na siya rin namang matutupad ayon sa kanyang kapanahunan. Kaya dapat natin iyang tandaan, mga kapatid. Yan. So tayo naman bilang mga Kristiyano, ano naman yung magiging tugon natin dun sa katiyakan ng Panginoon? 'Di ba? Kung alam natin na ang Panginoon ay hindi maaaring magsinungaling at ang kanyang pangako ay totoo, ano dapat yung gawin natin? No? Dapat tayo ay magtiwala sa kanya ng buong puso. No? Lagi natin yang sinasabi, trust in the Lord with all your heart. Uy, wala dito. Ay, ito pala. No? Trust in the Lord with all your heart. No, Proverbs chapter 3 verse 5. Ganon din naman, Hebrew chapter 11 verse 1. Sabi, ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita, no? Ang pananampalataya daw ay siyang kapanatagan at sa mga bagay na hinihintay. So tayo dapat ay manampalataya ng buong puso rin naman natin, no? Buong pagkatao natin. Ganon din naman ang sabi sa Awit chapter 37 verse 5. Ihabilin mo ang iyong lakad sa Panginoon. Tumiwala ka rin naman sa Kanya at Kanyang papangyarihin. Ayan. Kung ano daw ang mga lakad natin, itiwala natin yan sa Panginoon. Dahil nga kung ano ang kalooban niya sa atin, siya rin namang magaganap. So kailangan natin ng pag-asa at pananampalataya. Ano pa? Kailangan din naman natin ng pagsunod at pagtitiwala. Kasi kung ang Diyos ay totoo sa kanyang mga pangako, dapat maging tapat din naman tayo sa pagsunod sa Kanya. Ganon din naman, ang ating pagtitiwala ay nagpapakita ng ating pagsunod at pagtalima sa Kanyang mga utos. Kawikaan, chapter 3, verse 5 to 6. Tumiwala ka sa Panginoon ng buong puso mo at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Kilalanin mo siya sa lahat ng iyong mga lakad at kanyang ituturo ang iyong mga landas. John chapter 15 verse 7.
Kung kayo'y magsisipanatili sa akin, at ang mga salita ko'y magsipanatili sa inyo, ay hingin ninyo ang anumang inyong ibigin at gagawin sa inyo. Yan. Nasusulat yan. Sinabi yan ng Panginoon. At kung ano ang sinabi ng Panginoon, kanya namang, tutuparin. So kung ano ang pangako ng Panginoon sa atin, siya rin naman niyang gagawin. So napaka-imposible sa Panginoon na siya ay, magsinungaling. Imposible sa Panginoon na siya ay magbago. Kasi siya ay mananatiling Panginoon. Siya ay banal at totoo sa kanyang mga sinasabi. So tiyak na tayo ay makakasiguro kapag tayo ay nanampalataya at sumamba sa Kanya. Buhay ang Panginoon. Hindi siya bagay na ating sinasamba. Ang sinasamba natin ay buhay at totoo. Ang Panginoon na ating sinasamba ay iisa. No? Ang tinatawag natin na God the Holy One. So kailangan nating sambahin ang nag-iisang Diyos na buhay. So anong dapat nating gawin? Ihain din naman natin ang ating mga buhay, no? Ang ating buhay na sa lahat ng mga ginagawa natin, dapat naka-focus sa mga bagay na naaayon sa kanyang kalooban, no? Sabi nga, banal at kaaya-aya sa Panginoon. Kaya, lagi natin yung tandaan, mga kapatid, na muli, ang Panginoon na hindi maaaring magsinungaling. Ang kanyang mga pangako ay totoo at matibay. So, dapat, sana ay maging inspirasyon sa atin ito na yung katotohanan ito ay maging paraan upang tayo ay magtiwala sa Panginoon. At ganun din, mas maging matatag tayo at sumunod sa kanyang mga pangako at may buong katiyakan sa kanya. So, magandang umaga sa Panginoon at magandang umaga sa ating lahat. Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanglibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag magulumihanan ng inyong puso, ni matakot man. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama, at pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan, at ang inyong espiritu at kaluluwa at katawan ay ingatang buo, na walang kapintasan sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo.